mga summer ng ating kabataan, napakasarap balikan nung panahong simple lang ang buhay at wala tayong masyadong pinoproblema. Naaalala niyo pa ba? Ang pinagkakaabalahan tuwing bakasyon ng magbabarkadang sina Ivy, Vlad, Josh, at Yel, pagkalikot at pagbutingting sa kanilang mga gadget. Opo, hindi po mapakali pag wala pong mga ka-text. Kasi po, tahimik. Wala pong magagawa sa bahay pag wala ka pong cellphone. Kasi po yung laptop po, pag wala po sa akin, hindi ko po nagagawa yung mga assignment ko po. Kinukuha ko po sa science po. Akin po mahalaga po to. Pag wala po to, hindi ko nabubuhay yung araw ko. Malungkot po ako kapag wala yung laptop. Kasi nag-iisa lang naman po itong kaibigan ko. Ang pinagkakaabalahan nga ng kabataan ngayon, malayo kung paano natin iginugol ang mga bakasyon natin noon. Ang negosyanteng si Pepe, itinuturing daw niyang maswerte ang kanyang sarili. Dahil ang mga bakasyon ng kanyang kabataan sa Lucena, Quezon, punong-puno ng mga alaalang hindi nakadepende sa makabagong mga teknolohiya. Ever since 4 years old ako, almost every weekend na nandito kami or nasa probinsya kami ng isa, fishing kami parate. Nakakalawat kami. At ibang klaseng medicine yun especially sa stress. At tinuturuan ka rin ng fishing na yung value of patience. Kaya binabalik-balikan pa rin daw niya ang kanilang farm. At ipinapa-experience sa kanyang anak ang summer ng kanyang kabataan. Ngayong ikaw ay nagbalik, tulad ko rin ang iyong pananabik, makita ang dating kanlungan, tahanan ng ating tula at pangarap, ngayon ay naglaho na. Saan nahanapin pa? Yung time na nandito kami, doon ko lang nakikita na nakakalimutan niya yung mga electronics. Nakakalimutan niyang maghanap ng TV show, nakakalimutan niya maghanap ng cartoons, nai-immerse niya yung sarili niya sa activities na ginagawa namin nung bata ako, nung wala pang electronics. Because this is just like, it's a humble place. It's quiet. It's free. Ang gusto raw ni Pepe, maranasan din ng kasalukuyang henerasyon ang simple joys na kanyang kinalakhan. Dahil dito, naisipan naming isama ang magbabarkadang sina Ivy, Vlad, Josh at Yel sa kanyang probinsya. Ano pangalan mo? Joshua. Joshua rin ito. O yan, magka-Joshua kayo. Bago simulan ang kanilang bakasyon en grande, So out muna yung laptop, ha? Dito na muna natin nilalagay. pansamantala munang kinumpiska ni Pepe ang mga gadget ng magbabarkada. Promise, hindi ito masisira or mababasa. Ngunit bago pa sila nagsimulang magkatuwaan, nagsungit ang panahon. Pero sa halip na magmukmok, in-enjoy na lang nila ang ulan at naglaro. Sunod silang naglibot-libot. Nakipaghabulan din sila sa mga Ayan, ang palakang bukid. nung tumila ang ulan.
nangisda sila sa ilog. Tawag dito ay hammerhead shark. Pero sa totoo lang, hindi talaga siya shark. Pero tinatawagan nila sa mga pet shop, hammerhead shark to. Pero in true life, catfish ito. Bago dumilim, nagtayo sina Pepe ng tent na kanilang tutulugan. Ito ang magsisilbi nilang tirahan sa loob ng 2 araw na pananatili sa farm. Pagkagat ng dilim, naisipan nilang mag-shadow playing. Nanay, tatay, gusto ko tinapay. Ate, kuya, gusto ko ape. At role playing. Kaliwa. Ang tahimik na gabi, binulabog ng tawanan ng mga bata. Sinamantala rin ni Pepe ang pagkakataon na magkwento ng alamat. Ang alamat ng Banahaw. Alam ba ninyo kung saan ang Banahaw? Siya ang sikat na bundok dito sa Luzon. Isang maginoong Balbasi ang sa kanya ay nakipagkilala ng isang engkantado. Kanina nakikita ko lang yung bundok. Tapos po, kwento po ni Kuya yung story. Mas masaya po kami. Kinabukasan, maagang gumising ang lahat para humanap ng kanilang aalmusalin. Ang mga nakuha nilang itlog ng manok, inilaga gamit ang kalang de kahoy. Naglaro sila ng tumbang preso. Luksong tinik. Yes! Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Pagbilang ng 10, nakatago na kayo. At taguan. 10. Game! Lagi! Game! Nung nagsawa sila, naglambitin sa duyang gulong. Panapanahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Gumawa ng bula mula sa katas ng gumamela. At namitas ng mga bungang kahoy katulad ng lukban o suha. Matapos maglaro, May tingi ba sa ngipin? O ito, may toothpick ka. Toothpick. sa batis naman sila dumiretso para maligo. Walang sawang lumangoy at nagtampisaw sa tubig na galing pa ng bundok Banahaw. At para makumpleto ang kanilang adventure, nagpaanod sila ng mga bangkang papel kung saan nakasulat ang kanilang mga pangarap. Masaya po. Marami po ako natutunan. Masaya po pala pag nag-camping, nasa probinsya ka, wala kang gadgets. It's better if you play real games than
video games? Well, because video games you might get duling. Never ko na-realize na magiging ganito kasaya sila sa ginawa namin. So, surprised din ako ngayon na apparently parang masaya din pala sila. Natatandaan mo pa ba? Inukit kong puso sa punong mangga at ang inalay kong bumamela. Magkahawak kamay sa dalampasigan, malayang tulad ng mga ibon, ang gunita ng ating kahapon. Marami sa atin laging humihiling, sana mga bata na lang tayong muli. Kung kailan ang pagtingin natin sa mundo, napakasimple lang. Pero ang mga alaalang iniiwan nito, panghabang buhay nating binabalik-balikan. Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Susunod, mga napakaswerteng nilalang na ang hanap buhay, maglakwatsa with a mission.